So habang iniintay ko yung debut game ni Luka, dito muna tayo sa isang player na nasama sa trade rumors. Para kasing nakatatuna si Bradley Beal sa Phoenix Suns kasi hindi matatanggal habang meron siyang no trade clause. Ito lang kasi yung tinuturong dahilan kung bakit si Kevin Durant ang nasama sa trade rumors. Sa bagay, natalo nga pala tong Suns kontra sa Detroit noong December. Doon din halos nagsimula yung trade dito kay Bradley Beal at kay Jimmy Butler. Iko-consider kasi ng Suns na i-trade si KD kung sino pa yung leading scorer nila. Kung hindi makukuha ng Suns si Jimmy Butler, ay hindi nga nila makukuha dahil ayaw ni Bradley Beal. Si Booker malabo bitawan sa ngayon dahil nasa unang taon pa lang siya ng 4-year Supermax contract. Matatapos yun kapag 32 years old na siya. May isa pang susunod. So ang nakalagay doon, nakikinig yung Suns sa mga offer na binibigay ng teams para dito kay KD. Wala silang magawa kay Bill, kapit to ko talaga. Security rin naman kasi yung NTC para hindi agad matapos yung karir. Andyan yung Golden State na malaki yung hinihingi ng Suns na kapalit ni Kevin Durant na hindi nila ibababa yung presyo para kay KD. Multiple picks at young talent. Top priority ng Golden State si Kevin Durant para makabalik sa Golden State. Kaya dito naman tayo papasok sa mga kalaban nila sa trade kung sakaling merong ibang magbigay ng interes. Kung maalala nyo pa dati nung nag-request si Kevin Durant ng off-season ng trade, yung mga teams nag-intay nun kung ano ang magiging status talaga niya. Until dumating yung 2023 deadline na hindi ganun ka-blockbuster ang trade after ma-trade din ni KD at ni Kyrie. Parang may hocus-pocus lang dito dahil imbes na si KD yung mag-request, yung team niya yung nakikinig doon. Yung Dallas kasi kasama din doon sa mga teams na merong interest na makuha si Kevin Durant. Stuck yung lineup ngayon ng Dallas, ang problema lang doon injuries. Meron silang mga pick na pwedeng ipamigay sa Suns, meron din silang 3 player na pamalit based sa contract, sina Klay Thompson, Washington at Gafford. Nasa $43 million pa agad yung 3 at mga key players sa rotation ng Dallas. Si Kevin Durant kasi doon magiging shorter contract ang maibibigay sa kanya at mas flexible yun kumpara sa kontratang ibibigay sana ng Mavericks kay Luka. Ang Rockets ang isa sa mga team na may malaking chance na makuha si Kevin Durant. Last October or November may ginawa kasi silang transaction na hindi ko lang matrace pero ginawan ko dati ng episode yun. Meron silang nakuha dong mga picks ng Suns mula sa Brooklyn. Pwedeng mabawi ng Suns yung mga picks na yon na ginamit dati nila sa Kevin Durant trade mula sa Brooklyn. Marami ding mga pamalit na selection yung Houston. Ang mahihirapan doon ng Rockets, madadamay ang kanilang veteran key player, either si Dillon Brooks or si Van Fleet. Kailangan kasi nilang tapatan yung kontrata ni KD. Ang obvious pan target doon na young player si Amen Thompson na hindi naman bibitawan basta-basta ng Houston. Yung isang team pan dumagdag doon, Thunder. Base kasi sa Athletics, nakamonitor sila sa standing ng trade ni KD. Outside Jalen Williams at SGA, meron silang player na pwedeng ipalit kay KD. Meron din silang young player na pwedeng isama. Example doon si Nikola Topic at Dillon Jones na mga top pick nung nakaraan na pwede pang ma-develop ng Suns. Na hindi rin naman masyado nagagamit ng OKC sa ngayon. Pwede pang mapalakas ni KD yung chance ng OKC na makapasok ng finals ngayong season kung matitrade siya sa Thunder. Pwede kasi magkaroon ng SGA at KD tandem. Ang Miami Heat naman, since umalis si LeBron sa kanila, si Kevin Durant ang gusto makuha. Na-denied sila ng 2 beses, 2016 na mas pinili ang Golden State at 2019 na mas pinili ni KD ang Brooklyn. Parang late na ata ngayon para tangkain pa ng Miami si Kevin Durant. Meron silang mga pamalit doon na player pero mga pang-pillar na lang din. Katulad na lang ni Duncan Robinson na pangtapat lang sa kontrata. Tapos andun pa si Butler na ang gusto ng Suns kung hindi matitrade si Butler sa kanila kapalit nga ni Bill, saka doon ititrade si KD. Kung babalikan din ang mga teams na yon, ang merong magandang may offer na si KD ay magkakaroon din ng interest na maglaro doon dahil nga meron silang chance ay either OKC or kaya yung Dallas Mavericks.